Pagtaas ng presyo ng langis, pinabago ang costing ng infrastructure projects ayon yan sa Department of Public Works and Highways. Yan at ilan pa mga balita na tinutukan ni Bombo Isa Cotoner. Pansamantalang sinuspinde ng Department of Public Works and Highways ang ipinatupad itong mas mababang construction materials price data dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at mga pangunahing bilihin dulot ng kaguluhan sa Middle East. Ayon kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, naapektuhan na ng pagtaas ng presyo ng petrolyo ang gastos sa delivery ng construction materials at operasyon ng mga kagamitan. Dahil dito, naglabas siya ng interim guidelines para matiyak na ang project cost estimates ay naaayon sa kasulukuyang presyo sa merkado. Sa ilalim ng bagong patakaran, maaari nang gumamit ang mga tanggapan ng kagawaran ng supplier canvas prices bilang batayan sa presyo ng mga materyales. Kinakailangan itong suportahan ng hindi bababa sa 3 beripikadong quotation mula sa mga supplier. Nilinaw ni Dizon na pansamantala lamang ang akbang na ito upang tugunan ang epekto ng pabago-bagong presyo ng langis sa merkado. Samantala, binuksan na sa mga motorista ang Santa Ines at Lubola Bypass Road sa Mabalacat City, Pampanga na inaasahang magpapabilis ng biyahe sa lugar. Ang 1.2 kilometer na kalsada ay magsisilbing alternatibong ruta sa MacArthur Highway na madalas nakararanas ng matinding traffic lalo na para sa mga papasok at palabas ng North Luzon Expressway o NLEX. Pinangunahan ni Dizon ang pagbubukas ng proyekto na halos 6 na taon ding naantala. Ngunit natapos lamang ito sa loob ng 2 buwan matapos itong tutukan ng ahensya. Dahil sa bagong bypass road, inaasahang gagaan ang daloy ng trapiko at bibilis ang transportasyon ng mga pasahero at kalakal sa Mabalacat at mga karatig lugar. Dito ang use nitong carrying to for the last 6 years, pambilad ng palay. Bakit naman ganon? Di ba? Ang daming ganito all over the country. Utos ng Pangulo natin. Sabi niya, DPWH pwede ba? Bago ka mag-isip ng mga bagong proyekto, tapusin mo muna yung mga hindi natatapos. Hindi tayo dito para mag-celebrate o maging masaya. In fact, dapat nga mag-sorry tayo sa mga kababayan natin na ganito katagal na hindi natapos to eh. Pero finally, sa tulong ng LGU, sa tulong ng NLEX, ng private sector, mula pang 2 buwan, natapos na nila to. So, kasama ng DPWH. So, minsan nga talaga, konting magasakit lang sa tao eh. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.